Hey guys, it's me, DM. Welcome to Archi Tutorials, where I will teach you how-to videos for your architecture plates. Ready your markers, because we will use it to render different textures and materials. Today, we will render wood texture. Pinili ko muna yung mga colors na gagamitin natin dito sa ginawa kong color swatches last time. Kung iba naman yung kulay na meron kayo, piliin nyo yung mga shades of yellow, orange, and red kasi dun maglalaro yung kulay ng wood na gagawin natin. You can use this video as a reference at ito na nga yung mga kulay na napili natin. Burnt sienna, chestnut brown, cream, putty, natural oak, dark yellow, bronze green, brown gray, terracotta, and rose beige. Meron na din akong hinanda na papel dito na may 5 square. Tapos, dodrawingan ko lang to ng iba't ibang pattern. Yung ginamit ko palang papel dito ay yung Canson na 9 by 12 inches na 90 GSM yung kapal. Pwede kayong gumamit ng mas makapal na papel. Gumuhit lang ako dito ng vertical line sa una. Sa sumunod naman, diagonal pattern. Then dito sa pangatlo, horizontal na mas maninipis. Next naman ay horizontal pa rin pero putol-putol na yung wood. Then lastly, vertical and horizontal patterns. Gamitin natin itong terracotta for the first square. Dahil pa vertical yung wood natin dito, susundan lang natin yon sa pagkulay at broad tip muna yung gagamitin natin. I-fill lang natin yung buong square. Then gumamit lang ako ng putty and bronze green. At kung mapapansin nyo, nagkaroon ng strike ng shades of green yung wood. Yung kulay kasi ng wood, hindi siya one color lang. So, I added konting shades ng green. Using the base color, yung terracotta, ginamit ko naman yung fine tip nun para gumuhit ng wood grain vertically. Tapos, gumamit naman ako ng mas darker na kulay tulad nitong chestnut brown para ma-emphasize lang yung line in between the wood planks. And I also use unipin dito. Para mas magkaroon ng detalye yung drawing natin, gumamit ako ng 0.05 or pinakamanipis na point ng unipin na meron tayo for wood grain. At ayun, iswatch ko lang dito sa baba yung ginamit nating colors for your reference. Una, itong base color na terracotta, yung green shade na putty and bronze green, and lastly, itong chestnut brown. Dito naman sa diagonal pattern, we will create a lighter, medyo yellowish shade ng wood. Iba-iba kasi yung kulay ng wood depending on its type. So, yun yung gagawin natin sa tutorial na to. Ginamit ko itong cream na number 36 as the base color. Sinundan ko lang yung diagonal pattern ng wood planks natin. Bakit nga ba kailangan natin sundan? Kasi yung wood grain or yung line ng wood ay nakasunod sa direction ng pag-cut sa kanya. In that way, mas mai-imitate natin yung wood at makakatulong yon for rendering. Pinasadahan ko lang din nitong brown gray, tapos i-fill lang ulit natin itong buong square. Using naman this dark yellow, iguhit natin yung diagonal lines para mas makita natin yung separation every plank.
ginamit ko ulit itong cream na ginamit nating base color kanina to draw the wood grain. What I noticed in using the markers is that kapag dinoble mo yung pag-stroke using the same color, mas nagda-dark yung kulay niya. So since ginamit natin tong cream kanina as a base color, ito din yung kulay na gagamitin natin kapag gusto natin na makita yung wood grain pero hindi sobrang obvious. Gets ba? At swatch na natin yung mga colors dito sa baba. First ay itong base color na cream, then itong brown gray, and lastly itong dark yellow. At di pa ako nakontento dito dahil kinuhitan ko pa nitong Unipin itong diagonal lines. For the next one, using the brown gray, i-fill lang natin itong buong square horizontally. As much as possible, gusto natin na hindi pa iba-iba yung direction o paulit-ulit yung stroke ng marker sa ating papel. Dahil may tendency na mapunit to lalo na kung hindi naman ganun kakapal yung papel natin. Ginuhitan ko na din pala nitong Unipin yung drawing. Tapos i-fill lang ulit natin using this dark yellow marker yung buong square. Kung mapapansin nyo, nakapag-create na tayo ng tatlong kulay ng wood. Sa una, medyo reddish yung kulay. Sa second, yellowish. Tapos dito naman, medyo orangey yung color. Gamitin natin itong brown gray at magkulay horizontally without filling the whole thing. Ginagawa natin to just to have a darker shades of wood para mas magmukha siyang realistic in a sense. Yung fine tip naman nitong dark yellow ang gagamitin natin for details, putting a wood grain sa every plank. Tulad ng kanina, gusto natin na magkaroon ng gantong details but not too obvious. And lastly, itong dark shade na chestnut brown ang gagamitin natin to emphasize yung line that separates each wood plank. Nilagyan ko na agad nitong Unipin itong next na i-render natin. Sinundan ko lang yung drawing kanina. But then marirealize ko dyan na hindi ko pa pala na-swatch yung color nung last. So ayun, i-swatch natin. Ginamit kong base color ay yung brown gray, then itong dark yellow, at chestnut brown. Gagawin naman nating mas darker itong pang-apat. Ang base color na ginamit ko dito ay itong cream at i-fill ko lang ulit horizontally yung square. Next naman ay itong terracotta na randomly lang yung pag-stroke. Tapos itong bronze green at itong burnt sienna na finil ko lang ulit ng buo yung square dahil mas dark nga pala yung gagawin nating kulay. Inulit-ulit ko lang yung pagkulay gamit yung marker na yon to achieve the desirable color. Tapos, ginamit ko both fine and broad tip nitong chestnut brown horizontally. And lastly, gumamit ako ng mas makapal na point ng Unipin to emphasize lang yung lines. Swatch lang natin dito yung kulay na ginamit natin dahil nakalimutan ko na naman. First, itong base color na cream, then terracotta, burnt sienna, rose beige, and chestnut brown. For this last square, gagamitin lang natin lahat ng kulay na ginamit natin kanina. Makikita nyo sa dulo na hindi ko na siya in-swatch.
But for the base color, I use cream marker na in-swatch ko lang sa buong square both horizontally and vertically. Next naman itong dark yellow. Bronze green para magkaroon ng hint of green yung ating wood. At very random lang yung pag-stroke ko dito. Next, itong terracotta. Ulit-ulitin lang natin yung ganong process. Ito naman, burnt sienna. Rose beige. And lastly, itong chestnut brown. Binabalik-balikan ko lang yung pagkulay niyan. Then, ginamit ko itong 0.05 o yung pinakamanipis na unipin na meron ako to draw the wood grain. Dito naman, mas makapal na unipin. We can also add this white gel pen sa ating pag-render. Makikita nyo na yun yung ginawa ko dito sa dulo. Nilalagay natin itong white gel pen sa part kung saan may source of light. At ito na yung result. Kung nagustuhan mo ang tutorial natin, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And follow me on my social media accounts. Thank you for watching!